Mayong gabi sa inyo tanan sa aton nga mga manuglantaw sa aton nga Facebook Live. Mayong gabi. Kag as we start sa aton nga evening service, let us sing hymn number 121, Christ Arose. Hymn number 121, let us sing Christ Arose. Kantahon naton tanan nga stanzas 1, 2, and stanza number 3. Ready? Sing. Low in the grave he lay, Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from a dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Vainly they walk his back, Jesus my Savior. Vainly they seal the dead, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from his dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Death cannot keep his prey, Jesus my Savior. He tore the bars away, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Another hymn, let us sing hymn number 122, Christ the Lord is risen today. Kantahon naton sa gihapon tanan nga stanzas 1, 2, 3 and stanza number 4. Ready? Sing. Christ the Lord is risen today. Hallelujah. Sons of men and angels sing, hallelujah. Raise your joys and triumphs high, hallelujah. Sing ye heavens and earth, reply, hallelujah. Lives again our glorious King, hallelujah. Where all death is now thy seat, hallelujah. Dying once he all that saved, hallelujah. Where
share thy victory, O grave. Alleluia. Love's redeeming work is done. Alleluia. For the fight, the battle won. Alleluia. Death in vain forbids him rise. Alleluia. Christ has opened paradise. Hallelujah. May I request everyone to please rise. Let us sing the fourth stanza. Ready? Sing. Soar we now where Christ has held. Hallelujah. Following our exalted head. Hallelujah. Made like him we rise. Hallelujah. Ours the cross, the grave, the skies. Hallelujah. Ginoo, nagapasalamat kami sa imong kaayo katutom. Nagapasalamat kami Ginoo sa nga pag-sustain mo gihapon sa amon, pagtuytoy kag pagtipig mo Ginoo sa amon. Salamat sa hatag sa gihapon sa amon kusog kag kabakod nga makapadayon. Salamat sa gihapon Ginoo sa imo nga himuno sa amon mga kinahanglanon. Salamat nga makapadayon kami sa pagsimba kag pagdayaw Ginoo sa imo. Kasi di nga tinion, gayo kami sa imo nga pagpatawad sa amon mga kasalanan nga nahimo Ginoo sa imo atubangan. Kagkabay Ginoo ikaw magatinlo sa amon tagipusoon. Agpanghuna-huna gud mangitakos kami Ginoo sa pagsimba sa imo. Gayo kami sang paghatag mo sang langit nun nga kaalam sa amon sa paghangop ug pag-insyende sa imo nga pulong. Kami tapalihog imo nga alagad sa pagtipik-tipik sa imo nga pulong. Kaya ginabalik namon sa imo tanan nga kadayat kag pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Kabay pa. Pwede na kamo kalingkod kag para sa aton nga mga pagpahibalo sa gihapon aton nga mga pagpanimbahon nagapadayon sa gihapon every Sunday morning at 9:45 a.m. Sunday evening at 5:45 p.m. kag every Wednesday at 5:45 p.m. Kag continue to support our Fellowship Bible Time sa aton nga Facebook Live every day. Ang aton nga mga schedules naga-appear man na sa aton nga Facebook Live. Kag sa mga dugang pagid karon nga mga pagpahibalo ihatag lang na sa aton nga senior pastor. Kag this time before kita proceed sa pagbabati sa pulos ng Ginoo, we have the privilege to hear special music. I serve a risen Savior, is in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer, and just that time I need Him, He's always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives.
I see His loving care, and though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blast. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing eternal hallelujahs to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Okay, dali ako ng ginoo nga may tao sa okay. Okay, magatindog kita tanan palihog. Okay, salamat Ginoo. Katuin ito anay palihog sa gwa. Sa Okay, salamat gid kag may jutay lang diri nga kuan sa aton simbahan no? May mga ginasikaso lang siguro ang mga aton nga mga pulis dira sa likod. Okay? Mayong gabi sa tanan, dali awon Ginoo nga makatipo naman kita sa aton nga pag simba sa aton buhi kag matuod nga Dios no? Kag sa pagkamatuod nagakabuhi siya sa tagsa naton ka mga tagipusoon. Okay? Now magakanta kita please ang aton prayer song, The Name of Jesus, sa pag usisa na sa aton mga tagipusoon
sa mag-worship kita sa Ginoo in spirit and in truth sa nga gabi sa pag-celebrar sa pagkabanhaw sa aton manluluwas nga si Kristo Jesus. Kag sa mga kauturan naton nga upod sa aton dira sa aton Facebook Live, welcome kamo kag kabay pang ang Ginoo gid pakighambal man sa inyo sa sining gabi. Okay? The name of Jesus. Ready? Sing. The name of Jesus is so sweet. I love its music to repeat. It makes my joys full and complete. The precious name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. Tanan kita please mag-silent prayer. Nga Ginoo na mag-settle down sa aton mga tagipusoon kagunahuna nga sa aton nga pag-celebrar sa iyang nga pagkabanhaw mangin isa ini sa liwat ka pagpamatuod kag pagpamakod sa aton nga pagtuo nga ang aton nga pagtuo kag pagalagad may kapuslanan tungod nga ang aton nga gintuuhan kag ginaalagad nga Diyos na banhaw sa mga minatay. Kagabay pa nga sa sini nga gabi sa magapamalandong kita liwat sa iya eternal kag balaan nga pulong nga kabay pa nga ang balaan nga Espiritu magapakighambal liwat sa aton maga-encourage sa aton nga mga tagipusoon. Tanan kita please mag-silent prayer. Ginoo amay nga balaan, nagapalapit kami sa liwat sa trono sa imubugay, Ginoo nga nagapasalamat gid sa kaygunan, nga makatipon kami nga mga linuwas nimo to worship you in spirit and in truth. Kag bisan pa Ginoo nga maka-celebrar kami sang kadalagan sang imo nga pagkabanhaw didto sa mga minatay. Kagamo ini Ginoo ang amon nga inspirasyon kag amon Ginoo nga pagpabakod sa amon pagtuo. Nga ang amon pagtuo walay nangin kapuslanan kundi Ginoo nga ginpundar mo pagid ginpabakod nimo pagid. Kag kabay pa nga ini Ginoo magatulod sa amon sa pagkabuhi nga nagahatag sang kaymayaan kadayawan sa imong ngalan kag pag-alagad
nga mapinadayunon kag matuton sa tunga sa sini nga krisis nga kinatubang namon kabay pa o Dios nga ang gahom sang pagkabanhaw sang amon Ginoo kag manluluwas nga si Kristo Jesus amo ang magahatag sang kalinong sa amon una-una katagipusoon Ginoo nga may mahimo siya, may ikasarang siya, may gahom siya Ginoo sa pagtapna sini nga masakit nga nagtayog sa bilog nga kalibutan, naghatag sang kahangawa Ginoo. Pero nagapasalamat kami kay sa sini nga gabi, makapadayon kami sa pagselebrar sang imo Ginoo nga pagkabanhaw. Gani prepara ng amon tagipusoon sa pagpamati namon sang mga kamatuoran sa imo pulong nga sa liwat challenge kag inspire sang amon nga pagtuo kag pagalagad. Bendisyoning imo pulong, bendisyoning man ang imo alagad nga magadala sa imo pulong karon. Ini nga among pangamuyo ginapasalamatan sa ngalan lang ni Ginoong Hesus. Kabay pa. Thank you again. Magapungko ka mo please. Magadala sa pulong sa Diyos karon ang aton pastor sa Abuanan Fellowship Fundamental Baptist Church, Pastor Ryan Briol. Madamo nga salamat, Pastor. Salamat sa kaygayonan nga mawaragwag ang pulong kamaturan aton karon nga pamalanduan sa malipot nga tion. Acts chapter 17. Aton karon nga tigulo sang aton pagpamalandong, men who turned the world upside down. Chapter 17 of the book of Acts. Akon ning nga pagabasahon, follow with your eyes please. Sa aton karon nga mga kauturan dira man sa Facebook Live, pwede ka mo kabukas sa inyo karon mga Biblia, sa inyo karon nga mga panimalay sa Acts chapter 17 verse 1 down to verse 9. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. And Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the Scriptures, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. Some believed and consorted with Paul and Silas, and the devout Greeks, a great multitude, and of the chief women, not a few. But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows of the baser sort, and gathered in company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people. And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, These that have turned the world upside down are come hither also, whom Jason hath received, and these do all contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, one Jesus. And they troubled the people and the rulers of the city when they heard these things. And when they had taken security of Jason and of the other, they let them go. Great God, loving Father, bless your word, O Lord, to our hearts as we ponder upon it. Enlighten us, O Holy Spirit. In Christ's name we pray. Amen. Men who turn the world upside down. Men who do contrary against the human nature and cleave the divine nature. Sa tion nga sa kundiin ang mga Kristohanon ginapigos. Ang mga matudtod nga Kristohanon nagpakita
Sang indi iya tawhanon, kag indi tawhanon nga balatyagon, kag indi tawhanon nga desisyon, kundi iya ka Diyos nun, kag ginbugayan nga kabuhing Kristohanon. Now, aton ni pamalandungan ang tatlo ka letter C, no? Nga sa kundiin nga naghatag ini sang pagpahayag sang kabuhi nga ginpakita sang sini mga Kristohanon. There is Acts chapter 17, amo ni ang establishment sang iglesia sa Thessalonica, no? Ang Thessalonica, kung aton bala na yung buot lang taon, nagsugod sila dito sa Amphipolis, nag-agi sa Apollonia, padulong sa Thessalonica. Now, isip-isip ko ni bala kung pila ni ka kilometro, no? All in all, 160 kilometers, no? Ang iya sini nga distansya sang sini nga Amphipolis sa kundiin nagpangalagad si Pablo, nagbukas ang iglesia, kag padulong dito sa Thessalonica, 160 kilometers, daw bakulod padulong sa Kanturay si Palay. Daw muna ang kalayon sang ginbiyahe ni Apostol Pablo. Sang ginlabot nila ini ang Thessalonica. Amoy na ang kalayon, no? From Philippi to Amphipolis to Apollonia, and Thessalonica. All in all, 160 kilometers. Sa sining nga pagpangalagad kag pagwaragwag sang pulong kamaturan, isa lang ang ginabalik-balik ni Apostol Pablo, no? Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that Jesus, whom I preach unto you, is Christ, or the Messiah, or the Savior. Ang word dira nga Christ, hindi ini siya apelido ni Jesus, kundi amo ni ang iyang titulo nga sa kundiin Messiah, or ang manluluwas. Amo ni Jesus nga aton manluluwas. Amo niya ang iyang nga ginawaragwag. Tatlo ka bagay, magaantos, mabanhaw, kag dapat batunon sa aton libreng kahilwayan. Apang may mga katawhan nga nagpati, apang may iban man nga wala nagpati. Agangini nga mga nagpati sa sining pagwaragwag ni Apostol Pablo, puwerte kadamo diri sa sining duog sang Thessalonica. Majority mga Greeks, no? Ang gaililistar sa sining Thessalonica. Kag may mga Hudiyo man nga nagalapot sila, ibangod nga makita mo nga kundiin gani ang sinagog, bot silingon may ara nga community nga nagatililipon nga mga Hudiyo. Sa verse 1, makita mo bala dira nga sa sinagog, ang una gid nga ginapadulungan ni Apostol Pablo. Out of 3 missionary journey ni Apostol Pablo, ang tanan nga kostumbre kag kinaiya ni Apostol Pablo, ang ginauna niya gid nga ginakadtuan sa mga bag-o nga lugar ang sinagoga. Kung maghambal ka nga sinagog, bot silingon, may mga Hudiyo dira nga nagatililipon. Una niya gid nga ginalabot sa pulong kamaturan ang mga Hudiyo, pero apang amo man ni ang ginatunaan pirmi sang iya kagamo, kagarot, kag sang iya man nga kabuhi nga nabutang sa alang-alang. Una-una makita mo bala diri, ang Kristohanon who turned the world upside down, una nga makita mo nga kinaiya sa Kristohanon ang kaisog. The courage, the strength of mind to carry despite of danger. It implies firmness of mind and will in the face of danger or extreme difficulty. That's the meaning of courage, no? Biblically, courage equals confidence in God. That's the biblical connotation of courage. It equals the confidence in God. Ang matutuod nga maisog ang Kristohanon, may pagkilala sa ikasarang sang Ginoo.
Ang matuod nga maisog ang Kristohanon nagakapyot sa mga saad sang pulong sang Dios sa tunga sang kadelikaduhan, sa tunga sang kaperdihan, sa tunga sang kapaslawan, may paglaom nga ginakaptan sa pulong sang Dios kag sa Ginoo lamang. Amo ini ang kaisog nga ginahambal diri sa pulong sang Dios. Many times naka-experience si Apostol Pablo sang shipwreck. Apang sa gihapon, sabi niya, I am down but not destroyed. Anong butsilingon? May mga tinion sang iya kaperdihan kapaslawan, apang wala ito nagguba sang iya pagtuo sa Ginoo. I am down but I am not destroyed. Courage in the face of danger. Courage in extreme difficulty. Amo ni ang pag-picture out sa mga early Christians. Now, kung lantaw mo pagit, hindi lamang sa kabuhi ni Peter, ni sang mga disciples, no? Ni John, bisan man sa kabuhi ni Apostle Paul, no? Apostle to the Gentiles. Okay, many times, no? From Acts chapter 14, verse 1, ang iyang nga ginakatuan, the synagogue. Acts chapter 15, verse 3, synagogue. Acts chapter 16, synagogue. Acts chapter 17, verse 1, synagogue. Acts chapter 18, Acts chapter 19, Acts chapter 20, 26, and chapter 28, verse 1, tanan, makita mo bala dira ang iyang ginapadulungan, puros synagogue. Kag ang mga nagatuna sang iya kabuhi, kag ang mga nagahingabot sa iya, amo man ining mga nakabati sa iya nga mga Hudiyo sa sining mga sinagoga. Ginahingabot siya nga patyon, ginahingabot siya nga lupigon, piguson. Apang sa gihapon wala gid kadudlaan si Apostol Pablo kag padayon niya ning ginalabot ang mga Hudiyo. Bisan pa nga ginahingabot siya. That's courage. Courage sa paghimo sa matuod, sa pagpanaysayon sa matuod, sa pagsugid sa matuod, sa tunga sang kadelikaduhan. Courage to declare their conviction. Courage to declare God's conviction or principle. Ikadua, courage to communicate their conviction. The word communicate, gingamit din ang word nga communicate, inabala nga napaalinton nga prinsipyo nga hindi sarang masaysay sang baba apang napakita sang kabuhi. That's the word communicate. Communication. Wala lang niya gin-declare ang conviction, kundi ginpakita man nila ang ining conviction. Look at the life of Jason. This is the best example of courage. Now, look at the life of Jason. When they found them not, they drew Jason and certain brethren into the rulers of the city, crying, "This that have turned the world upside down." Verse 6. But verse 5, look at verse 5. But Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows. Ang lewd fellows dira, amo ni ang mga makit-an mo bala sa mga market area sa sina nga tion. Nga nagahulat sang kapeldihan sang iban. Ang tawag sini sa ila, oportunista. Kung isa, ikaw nga istambay, nga nagahulat ka bala nga may ipatumba sa imo, may ipapatay sa imo, mabantay ka lang dira sa market. Kaya tanan nga transaksyon, underground, tanan nga transaksyon sang kriminal, dira nagakahimo sa market. And these lewd fellows nga ginahambal diri sa verse 5, mga hindi ini ordinaryo nga mga citizen, kundi mga kriminal ni ang iban sa ila. Kag amo ini ang ginpang stir up sa mga Hudiyo nga mag-upot sa ila para gamuhon nila ang bugos nga syudad.
Gamuhon nila ining mga Kristohanon nga ginasaysay diri kag kadtuan nila ang panimalay ni Jason. Look at Jason. Hindi lang si Jason kundi bug-os niya nga panimalay. Kabataan niya, miyembro sang iya panimalay. The house of Jason assaulted and sought to bring them out of the people. Ginpakahuyan. Kita mo ginaguyod ni sila. Sa siningation sa verse 6, ginaguyod ni sila. Ginguyod nila si Jason upod sang iya panimalay padulong sa otoridad or maybe sa ila kapitolyo sa duog sa kundiin ang mga rulers of the city nagahulat sa sentensya. Pero sa gihapon ginpakita ni Jason ang kabuhing Kristohanon, ang kaisog sa pagpakita sang matuod nga Kristo sa kabuhi. Look at what Jason did and the early Christians. Verse 7, whom Jason hath received, and this all do contrary to the decrees. The word received there is may ara kita nga ginatawag nga kultura sa Hudiyo. Nga kung makahatag gani kahuyanan, may ginatawag sila nga paglatigo sa likod. May mga 30 plus nga paghampak sa imo likod. Bunalon ka nga bunalon. Amo ini ang kustumbre sa mga Hudiyo. And Jason received. And this all do contrary to the decrees of Caesar. And they troubled the people and the rulers of the city. But look at verse 9. This is the courage to communicate their conviction. What they did is, when they had taken security of Jason. Ano po silingon sina? When they had taken the security of Jason, po silingon, nag-bail out si Jason. Kaupod sang iya panimalay. Kaupod sa mga Kristohanon. And of the other, and they let them go. Makita mo bala dira nga against the human nature and the human feeling, ginpakita sang early Christian ang courage of their conviction through their lives. That's why ang gintawagan ni Apostle Paul, you are the living epistle. Ang buhing pulong. Naglaton ang bugay sang Dios sa katawhan. Kag ang kabuhi sa sining katawhan nga nalatnan sang bugay sang Dios nagpakita sang tumalagsahon nga kabuhi nga biskan gin-agrabyo, gin-perde, ginlupig apang nagpakita sang katawhayan sa tunga sang kadelikaduhan. That's courage. Courage, it implies firmness of mind, willpower in the face of danger or extreme difficulty. Courage to fulfill their calling. Some of them believed, some of them persuaded, but some of them believe not. And these Jews which believe not stir up the people in the market, the crooked community. Apang sa gihapon, ginpakita ni Jason and the other Christians ang ining katumanan sang ilap pagkatinawag. Matuod gid no, na kung gintawag ka sang Ginoo sa pagalagdan, ipreserbar ka sang Ginoo sa tanan nga kaperdihan. Hindi gid pagtugtan sang Dios nga ma-disqualify ka. Punggan ka gid sang Ginoo. Galing may iban gid nga gusto gid maglumpat kag ang iban na disqualify sa pagalagdan. Apang sa kabug-usan nga katilingban sang Kristohanon, gapati gid ako sa pulong sang Dios nga may ginatawag kita nga preservation. I-preserbar gid sang Ginoo ang mga Kristohanon. Sa sini nga COVID-19 na ini nga naglaton hindi lamang sa mga kapungsuran nga mga first world country kundi bug-os nga kalibutan
nalatnan sa sining virus na ini. May iban pa nga mga nasyon nga wala pa. Apang sa gihapon, ginapreserba sa gihapon sang Dios kita nga mga Kristohanon nga nagakapyot sa iya pulong kag sa iya saad. That's courage. Courage of one Christian who holds God's promises. Remember, the biblical meaning of courage equals equals confidence in God. Courage to fulfill their calling, and number 4, courage to take the risk of consequence. Courage to take the risk of consequence. Conviction, declare, communicate, calling, and the number 4, the consequence. Si Jason, kabalugi si Jason kung ano ang iyagin sulod na pagtinulunan. Kaya nga aman, bantog sa bugos nga Tesalonica, nga kung magpati, magtuo, magsalig ka kay Kristo Jesus, mangin laughing stock ka sa bugos nga komunidad. Mangin katalawaan ka. Kay ang word yan nga Christian, derogatory word ini siya. Hindi niya siya halin sa aton nga katilingban, kundi halin ini siya sa mga tao nga nagatuya-tuya sa aton nga mga Kristohanon. That's the history of Christian. Hindi niya siya halin sa aton, kundi halin ini sa mga tao nga naghingalan sa aton, nga sa kundiin ila ini nga pagtuya-tuya sa aton. Apang ginpakita sang sining mga Kristohanon ang matuod-tuod nga Kristo sa kabuhi, who go against the human nature, who go against the human feelings. By the grace of God, nagnami, nagtinlo, nagwapo, nagwapa ang ngalan nga Kristohanon. Bangod sa sining mga kabuhi sang nahauna sa aton nga pagtuo, that they take the risk of consequence. Verse 5, assaulted the house. Verse 6, they drew Jason and some brethren. Verse 10, and the brethren immediately sent away Paul and Silas. Makita mo mga balad dira, nga wala man sila nagdumot kay Pablo kag kay Silas, ila pa ini ginpabalunan, padulong naman dito sa Berea. Now, makita mo balad dira, ang ining mga Kristohano na ini, nga nagpakita sang tumalagsahon nga kabuhi, hindi base sa balatyagon ang ila desisyon. Amo na bala ka budlay gidya, kung magdesisyon ka bala, nga nabase sa imo balatyagon, ginamo gid. Kung nabase sa balatyagon ang imo desisyon, nabase sa kainit, nabase sa kaugot, nabase sa kahisa, ang dason sina ginamogid. Wala nagpakita sang kainit o pagkagarot ang inimang Kristohanon sa tunga sang paglupig sa ila, pagpakahuya sa ila, apang sa gihapon, ginbuhat nila kung ano ang dapat matarong sa panurukan sang Diyos, ang ginbuhat nila. The courage to take the risk of consequence. Secondly, hindi lamang courage, but conversion. Ang pagka-Kristohanon, ang pagkalinuwas, the conversion. Theologically speaking, okay, regeneration and conversion are two sides of the same coin. Regeneration is God's sovereign activity by the Holy Spirit in the soul of one who is spiritually dead. Conversion is the response of the one who is regenerated. Butsilingon, ang isa katinuga nga nagbaton kay Kristo Jesus, ginpakita pinaagi sa iya kabuhi nga siya matuod nga linuwas. That's conversion. Kahapos magambal nga ginbaton ko sa Kristo Jesus. Apang kabud na ipakita,
ining pagkalinuwas sa aton kabuhi. Basi hasta lang kita sa ginatawag nga regeneration. Theologically speaking, regeneration and conversion, no, are two sides of the same coin. Gin-define dili, regeneration is God's sovereign activity in life, but conversion is the response of the Christian, of the one who is regenerated. Kung sa aton pa, ang regeneration, ang imong pagbaton kay Kristo. Ang conversion, ginpakita sang imong kabuhi sa praktikal nga pamaagi, ining ginbaton mo nga Kristo. That's conversion. Practically speaking, ang conversion, amo ni aton karon nga practical Christian living. Kamusta ang aton conversion kay Kristo Jesus? Conversion, it involves turning away from the system of the world, from anti-God values, self-righteousness, in order to enter through the narrow gate that leads to eternal life in Christ. It involves the idea of changing direction and a decisive break with old pattern of sin and embracing the new life in Christ by faith. That is, conversion is so profound that involves many changes in life. Meaning, all aspects of our living. Sa tanan nga aspeto sang aton kabuhi, financial, material, mental, spiritual, physical, no? Sa tanan nga aspeto sang aton kabuhi, may ara nga changes, may conversion, may pagbag-o. Kag amoy ni ang ginpakita sa mga early Christian who turned the world upside down. That's why ang atong karon nga title, Turning the World Upside Down. Kung ang bugo sa kalibutan nagareklamo sang 8,000 nga hindi mag-igo sa isa ka semana, kitang Kristohanon nagahinugyaw, pasalamat kita, biskan wala pa gani sa may nag-abot nga barangay help or barangay o kung ano dira nga mga supot-supot nga ginapanagtag sang gobyerno. Kumbaga daw sa wala lang sa aton epekto. Kaya nga aman, we are contented in Christ. And sa gihapon, ang aton Ginoo may ginagamit ng Samaritan people. When I say Samaritan people, people you do not expect to help. Amo ni ang mga tao nga wala mo ginapaabot nga magbulig, apang nagakalabutan sang pagtabang kag naglaton sa aton ay ning pagtabang. May ara gani nga naga-chat diri, may naga-text diri, pastor, ga problema ko kung paano maubos ang akong bugas. Sa kadamo-damo sang bugas. Gareklamo na gani siya kay ginapadalan sa groceries. Pero siling ko ba, para tinga Kristohanon ba? No? Kami man diri sa Parsonage, nagapasalamat man kami sa Ginoo sa inyo nga mga members diri sa Bacolod City Fellowship Baptist Church. Hindi na namon masasa ang inyong mga ginapadala diri. No? Sa kadamo-damo sa inyong ginapadala diri. Adlaw-adlaw. No? So, madamo ging salamat sa inyong nga ginapadala. Although hindi man kamo Samaritan people, you are God's people. Nga gingamit sang Dios nga maging paalagyan sang sining pagpakamayo. Salamat sang pagpakamayo sang Dios, no? Sa kundiin, ang pagkalinuwas ninyo nga mga Kristohanon precedes conversion, no? Regeneration precedes and produces conversion. Amoy na ang matuod-tuod nga effect sang Kristohanon, no? Regeneration proceeds and produces conversion. So it's a change of mind and a consecrated life in Christ. That's the conversion. Sa ikaduwa nga punto naton nga ginambal diri, no? The whole purpose of conversion is to bring men into a right
relationship with Christ. That's the whole purpose of conversion. The whole purpose of conversion is to change our mind and to have a consecrated life in Christ. The word change of mind is through prayer. Wala ka ginabago ang Ginoo sa aton pangamuyo. God's plan and God's purpose is already finished. Tapos na ito. Hindi mo na mabaylo, no? Mga immutable things ina sang Ginoo nga hindi na mabago ang plano sang Dios niya sa imo kabuhi. Pero through our prayer, the prayer changes our mindset. Prayer changes our will. And it inclined amat-amat to God's purpose for us. Through prayer, we discover God's will. Through our prayer, we can see the wonders of God's miracle and God's purpose and plan for us. Through prayer, dira mo madiskubrihan ang pagbuot sang Ginoo. That's why sa aton karon nga fellowship Bible time, from morning to evening, we encourage everyone to lay down, to pray, in order for us to see the purpose of God to this COVID-19. To see the purpose of God and the plans of God for us in these calamities. Pray, pray. God is waiting for us. Come unto me and I will answer thee. Diba? Jeremiah chapter 23 and Matthew chapter 7 would tell us panawag, pangayo, panuktok kay ikaw mag-respond ang Ginoo positively sa aton. Thirdly, dili kita magatapos, confirmation. Confirmation. Now, open your Bible please, Philippians chapter 1 verse 7. Dili kita magatapos sa ikatlo nga punto. Courage, conversion, and confirmation. Philippians chapter 1 verse 7. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in defense and confirmation of the gospel, you all are the partakers of my grace. Ano diri abot silingon ni Apostol Pablo sa chapter 1 verse 7 of the book of Philippians, no? Something presented in support of the accuracy of the claim. Ang confirmation diri nga ginahambal, no, ni Apostol Pablo nga napamatud-an ni Apostol Pablo nga luwas ining katawhan sa Pilipay bangod ginpakita sang ila kabuhi ang pagkalinuwas. That's the confirmation. That's why makita man ni Apostol Pablo sa verse 9 padayon natin, and this I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that you may approve things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of the righteousness which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. That's the confirmation of our conversion. Napakita sa kabuhi. No? Practically, kita nga mga Kristohanon, no, ang number one gid nga makitaan, whether be in Facebook, whether be in our community, within our neighborhood, sang isa ka the best example of a Christian life. Kita nga Kristohanon. Kita nga Kristohanon ang masapuan nga may kaisog sa pagbuhat sang tama, may ara nga conversion nga pagpakita sang pagkalinawas kag gin-confirm ini sang aton lifestyle. No? Confirmation is a change of lifestyle and concern for the lost. The 1 Thessalonians chapter 1 verse 8, in all the world.
Now, makita mo bala dre sa sining story bala ni Jason, no? Si Jason aton karon mga maging sentro sa aton karon nga istorya diri sa kabuhi sa Book of Acts. Si Jason tumuluo lamang ni Kristo Jesus. Ordinaryo nga tumuluo ni Kristo Jesus. Hindi siya si Apostol Pablo nga nagabiyahe ka naga panaysayon. Believer lamang, simple nga believer si Jason. Naluwas kay magbangod dagbaton kay Jesus Christ. Kaupod sa niya panimalay. But they paid the price of persecution. They paid the price of consequence. But they remain steadfast and they continue in faith and they were multiplied across the whole Macedonia. Remember, ang Macedonia is a province. Ang Thessalonica, the leading city. Kay bangod arada ang bapor, arada ang breadko, no? Sa Thessalonica. Ang kahilimbawa sa Thessalonica is daw kaangay sang bakulod, no? Ara sila sa lapit sa baybay, arada ang pier, no? Arada ang sentro sang negosyo. Come and go ang tawo dira. Amo na yung mga sentro sang pagpanaysayon ni Apostol Pablo, ginauna niya gidya ang mga leading city. Kag kung may ara lang nga tumuluo dira, of course, ang purpose niya nga maglaton man ang ining Kristohano, ang Kristo nga ginasaysay niya, kahit bangod niya ang ila lugar transient. So, naging melting pot ang inang lugar na ina para lang maglaton ang mga Kristohanon sa bugos nga Macedonia. Ay hindi lamang Macedonia, but the whole world. Kabay pagit sa aton bahin nga Kristohanon, naghatag ini sa aton sang change of mind and a change of lifestyle. Kag nagtupo sa aton tagipusoon ang concern for the lost sa sining mga katawan. Kung aton balikan ang 1 Thessalonians chapter 1 verse 8, and you became followers of us. Verse 6, I mean. 1 Thessalonians chapter 1, verse 6. And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. So that you were example to all that believe in the province of Macedonia and the next province, Achaia. For from you, halin sa ila, nga taga Thessalonica, sounded out the word of the Lord not only in Macedonia, but in the next province, Achaia, but also in every place your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak of anything, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how you turned God from idols to serve the living and true God. Makon mo, ang Achaia na ini, way na naging katuan ni Apostol Pablo mo. Ang mga taga-Thessalonica na ang naglapot sa sining nga mga duog. So mas nakatipid si Apostol Pablo sang inadlaw, binulan, ag tinuig. Mas nagmultiply ang ining nga buluhaton bangod sa sining mga Kristohanon nga nagpakita sang kaisog, pagbag-o, kag confirmation sang ila pagtuo, courage, conversion, and confirmation. These are the men who turned the world upside down. Kamusta ang aton kabuhi sa tunga sa sining nga ECQ? Do we change the world? Do we change our neighborhood, our community? Did we influence them by the right Christian act and life? Base sa aton karon nga mga Facebook, bala naton nga mga timeline, puro kita reklamo. Whether be you are pro
or against the government, wala ini politika. Hindi ini tion sang pamulitika. Tion ini sang aton pagtinabanganay. Tion ini sang aton pagbinuliganay. Tion ini sa pagsuporta sang kun ano ang nagakaigo kag dapat nga buhaton naton bilang isa ka matuod-tuod kag tumuloo ni Kristo Jesus. Great God, loving Father, help us, O Lord, to emulate the life of Jason and his household. Help us, O Lord, to emulate the life of early Christians who do contrary to the human nature and do the divine nature by doing what is right, speaking what is right, and living what is right. Help us, Father, to become a genuine and true Christian by faith, by works, by life. Inatugyan na mo Ginoo sa imo ang kabugusan sa sining pagpanimbahon. Kaya kabay pagiginoo, ikaw Diyos maghahatag man sang pagpadayon, sang kabalaka sa tagipusoon, sang tag sa kakristohanon, nga magkabalaka man sa kalag sang iban. Sa hilapit na Ginoo ang imo pagpanumbalik, buligi kami mga Kristohanon, nga maghimakas man sa pagbutong sa sining mga katawhan nga nagapanimaho sang asupre, padulong o Diyos sa imo himaya. Buligi kami Ginoo. Sa gyapon, padayon namon buhaton ang pagpanaysayon sang imo pulong kamaturan with courage, conversion, and confirmation. In Christ's most precious name I pray. Amen. Salamat sa pulong sang Diyos. Mag-atindo kita tanan, palihog, magkakanta kita sang aton nga response hymn. O Jesus, I have promised. Nabatian naton ang challenge, no? Sang pulong sang Diyos nga sa siningat iyon nagakinahanglan kita sang kaisog sa pakilala sang ato nga pagtuo kag sang kaisog sa pagatubang sining krisis nga may confidence sa aton mga tagipusoon nga ang aton buhi nabanhaw nga manluluwas nga si Kristo Jesus nagapakig-upod sa aton. Ready? Sing. Oh Jesus, I have promised to serve thee to the end. Be thou forever near me, my master and my friend. I shall not fear the battle if thou art by my side, nor wander from the pathway if thou wilt be my guide. Tanan kita please mag-silent prayer nga ang ining nabanhaw nga Kristo nabanhaw nga manluluwas naton kabay pang siya magahatag sa aton sang nagakaigo nga kaisog sa pagatubang naton sa kunanuman nga mga panghangkat, mga pagtilaw sa sini nga kalibutan kag kabay pang ang aton nga pagtuo nga butang naton sa kay Kristo Jesus. Kabay pang makita ini sang kalibutan nga sa tunga sang krisis may ara kita sang kalino and assurance, comfort kay tungod nga may kasiguruhan kita nga kung ara kay Kristo Jesus may kahilwayan kita kag may solusyon
ini nga nabanhaw nga Kristo. Kag makasilingayhan kita sa sini nga gabi, Lord, please, tagay ko sa tuman pagid nga kaisog, courage, sa pagkabuhi para sa imo, sa pagpaalinton, pagsugid sang imo nga ebanghelyo, sang imo kaluwasan, sa mga katawhan nga yara sa ila ang kahangawa, ang kahadlok, kag wala sing kasiguruhan nga klase sang kabuhi. Nga paagi sa akon, Ginoo, masugid nakon. Ini nga kasiguruhan sang kaluwasan nimo. Amoyan inang imo prayer, desire, sini nga gabi, would you raise your hand? God bless you. God bless you. God bless you. Kakabay pa nga sa aton man nga mga kauturan nga nagaupod sa aton nga Facebook Live, makapangamuyo man kamo kaangay sini nga pangamuyo. Ginoo may nga balaan, salamat sa liwat sang pagpahangop nimo liwat sa amon, kag paghangkat nimo sa amon, Ginoo. Nga kung may isa pagkation nga kami nga mga tumuloon nimo magmaisog sa pagsugid sang imo kaluwasan, kag sa pagsugid sang imo nga kadalagan halin sa kamatayon, kag sang kaisog, Ginoo, sa pagkabuhi, sa pagatubang, sa kunanuman nga mga pagtilaw nga ma-experiensya namon kag masugatan namon sini kalibutan. Amo ini nga tion, Ginoo, in times like this. Lord, buligi kami, tagay kami kaisog sa pagsugid sang imo kamatuoran. Kag salamat sa liwat sa mga laygay nimo. Kag kabay pa nga buligan nimo kami nga mahimo namon ini sa amon nga mga kabuhi. Thank you, Lord, thank you. Kag ini nga among pangamuyo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Kabay pa. Amen. Thank you. Magakanta kita sa aton nga last hymn. Number 122 or 21, 121, Christ arose. Magahata kita sa aton dayon nga tithes, offerings, kag sa aton nga missions. Ready? Sing. Low in the grave he lay, Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Tarang kagkapalihog magatindog, last stanza. Death cannot keep his prey, Jesus my Savior, he turned the bars away, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Ginoo may nga balaan, nagapasalamat kami, kag nagakalipay kami sang kamatuoran, nga ikaw, Ginoo, nabanhaw sa mga minatay. Waay nakapugong ang kamatayon sang gahom sang imo nga pagkabanhaw. Kagamo ini, Ginoo, ang nagapalig-on sa amon, nagapabakod sa amon,
nga mga tumuloon nimo Ginoo, nga may Kristo kami, nga gamhanan, kag kung madaog niya Ginoo, kung madaog gani nimo ang gahom sang kamatayon, wala sang gahom sa sini nga kalibutan, nga makapugong sa pagpahayag sang imo gahom sa amon tunga kag sa amon kabuhi. Gani Ginoo, likopi kami sang imo gahom, sa nagapadayon kami sa pag-atubang sa sining crisis Ginoo nga dala sa amon sa coronavirus disease. Kagabay pa o Diyos nga kaangay sang kadalagan nga na-experiensyahan kag naaguman ni Ginoong Hesus dito sa lulubngan. Kabay pa nga maka-experiensya kami man sining kadalagan batok sa coronavirus disease. Kabay pa o Diyos nga ikaw maghahatag kaalam sa mga scientist, mga researchers Ginoo nga kuntani sa imo pagtoy-toy kagaalam, makadiscovery na sila sang bulong nga sarang makatapna sini nga virus. Agod Ginoo nga may kahilwayan kami liwat sa pagalagad sa imo kag sa paghimo sang imo buluhaton nga ginsalig samon. Gani Ginoo sa liwat nagaayo kami, nagapangabay kami, patawara kami sa tanan nga dagta sang sala. Kag tinui kami sa hamili nga dugo sang imo bugto nga naga si Kristo Jesus. Agod nga mangintakos kami liwat, mabaton nimo kami, kag mabindisyonan nimo kami. Agod Ginoo nga may ara sang ginatawag healing in our midst, in our land. Now the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. 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 Mayong gabi sa tanan. Thank you for coming mga kauturan kag sa aton dira mga kauturan sa Facebook Live. Thank you for joining with us. May God bless you and may God bless us all again this week. Thank you.